Breaking news, itong si Epifanio Labrador, hindi lamang yung pamunuan o pangkalatang tagapamahala na si Eduardo B. Manalo, kundi hindi rito pinaligtas yung ating Vice Presidente na ito'y matindi po yung kanyang mga akusasyon sa ating Vice Presidente. Pakinggan po natin yung mga sinasabi ni Epifanio Labrador dito po sa ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ito po yung kanyang... Sara Duterte, nasa itsura pa lang ng putang inang babaeng ito na puta pa sa lahat ng puta. Na kung saan hindi makontento sa isang titi, naghahanap pa ng iba. At kapag ka nagsawa na sa titi, maghahanap ng babaeng katulad niya na pagsasawaan niya rin. Abnormal kasi. Abnormal kasi mga kababayan ko. So, obligasyong moral unang iglesia ni Manalo. Ngayon, bobo pala eh. Wala palang utak yung leader ng iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ang gaganda nga po ng kanilang mga pagbabanta eh. Talagang iglesia po ito ni Kristo itong mga to. Talagang may pagmamalaki mo itong iglesia ni Manalo na iglesia ni Kristo, pati mga membro. Alam niyo ba kung anong sinasabi sa akin ng mga membro ng iglesia ni Manalo? Pag nakita daw ako, pupugutan ako ng ulo. Pag nakita daw ako, papatayin ako. Pag nakita daw ako, etc. Ang ganda naman ng turo ni Manalo sa mga membro niya. Bilib naman talaga ako. Yan ba turo sa inyo ng iglesia ni Kristo? Ang pagbantaan. Ang gusto ninyong pagbantaan. Takutin, ang gusto ninyong takutin. Abay, ginagamit niyo pa yung husgado. Ginagamit niyo pa kung ano-ano. Hala ka, eto na. Hinahanting ka na, wanted ka na sa iglesia ni Kristo. Ha? Pag nakita ka, papatayin ka, buti na lang kung iba makahuli sa'yo. Buti na lang kung hindi ako makahuli sa'yo. Mukhang napaghahalata po mga membro ng iglesia ni Manalo na talagang mga iglesia talaga na diablo. Di ba? Halatang halata kayo. Kayo mga membro ng iglesia ni Manalo, huwag yun ang gamitin. Ilabas nyo na yung tunay. Matagal nyo pa gamitin yung tunay ninyong reliyon. Iglesia ni Manalo na mga siraulo, mga gago, nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo, pero ang totoo, lingkod ng diablo. Na kung saan hindi marunong sa salita ng Diyos. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Ka-Epi. Magagaling sa salita ng Diyos ang iglesia ni Kristo. Tama. Magagaling mangaral. Pag nangaral pa nga, akala mo kung sinong matuwid eh. Ang sabi ng banal na spirit. Utang ina nyo ka. Alam nyo ba na ang reliyon ninyo, kung may hahambing sa kulto at sa gangster ay halos parehong-pareho? Yung pamamaraan, yung diskarte, yung galawan, talagang masasabi mong kulto. At hindi lamang kulto, masasabi mo talaga na para isang fraternity. Para isang fraternity na kapag ka may narinig ng konti, gusto na agad pumatay, gusto na agad manakit, gusto na agad gamitin yung kanilang impluensya, gustong gamitin yung batas, gustong gamitin yung batas para lamang sa kanilang sariling interes. Ginagamit yung kanilang ma-impluensyang reliyon. Anak ng teteng. Pero, ano nangyari? Ano ang ending? Supalpal. Tinanong yung pare, ito bang sinasagawa ninyo ay pangontra ba ito sa sinagawa ng mga igling? Anong sagot? Hindi na kailangan kumpintensyahan pa. Alam naman mga taga-iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa 100% o sa dami ng Katoliko. Supalpal ngayon yung kayabangan. Pahiya ngayon yung iglesia ni Manalo. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Na kapag kumilos na ang Katoliko, magiging Xerox, magmumukhang tae na tinapakan itong mga iglesia ni Manalo ng Katoliko. Unang pagkilos
kilos pa lang yan. Ha? Iglesia ni Cristo, nagrarally para pigilan na papanagutin yung magnanakaw. Yung Iglesia ni Cristo, nagrarally para protektahan yung magnanakaw, yung demonyo, na kung saan nagbigay sa kanila ng payola, na kung saan umabot ng bilyon-bilyon. Ang Katoliko, pinupursige ang taong bayan na ituloy ang impeachment para malaman, para sagutin ni Sara Duterte yung kanyang kasalanan. Na kung saan ito'y tinatawag na obligasyong moral. Palibhasa, walang moral itong Iglesia ni Manalo na kung saan ginagamit lang ang pangalan ni Kristo. Kaya ganun. Ngayon, dahil butata na kayong mga Iglesia ni Manalo, tulad ng sinabi ko, kahit mag-rally pa kayo ng 100 beses, kapag ang Katoliko ang nagsalita, wala kayong magagawa. Pag sinabi ng Katoliko, umupo ka, umupo ka. Pag sinabi ng mga Katolikong dumapa ka lang. Dahil pag binangga nyo ang Iglesia Katolika, mangangapa kayo. Baka sabihin ninyo, anong English ng tutong? Ha? Mga kababayan, supalpal po ang Iglesia ni Manalo. Ito na yung sinasabi ko, hindi pa sumasama dito yung English, yung mga kapatid nating mga Muslim. Na naghahanap din, naghihintay din, nag-aabang din, na sagutin ni Sara Duterte kung saan niya ba talaga dinala yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon mga pera ng taong bayan. Diba? Saan kayo? Sa isang reliyon na pumuprotekta sa kapakanan ng mga tao o sa isang reliyon ni Manalo na pumuprotekta sa mga taong magnanakaw, siraulo, demonyo katulad ng mga Duterte at ni Sara Duterte? Sige nga. O ngayon, Iglesia ni Manalo, sagutin nyo yung sinabi ng pare. Ano, magpapapatay na naman kayo ng pare? Katulad ng ginawa ninyo sa ibang mga kaparehan? Na dahil natatalo kayo sa debate, pinapatay ni Manalo. Yung ibang mga pare. Akala nyo hindi alam ng lahat yan. Akala ninyo hindi bunyag sa lahat yan kung gaano kayo mga kahayop, gaano kayo kasiraulo. Dito pa lang sa akin eh. Dahil tinamaan sila, dahil alam nila totoo yung sinasabi ni Epifanio Labrador, ayun, papatayin daw nila ako, aantingin daw nila ako, ang galing naman ng mga Iglesia ni Cristo. Parang hindi ko nabasa yan Nung si Cristo ay nagtuturo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga tagasunod. Mukhang hindi ko narinig na tinuruan ni Jesus Christ na kanyang mga lingkod ay magbanta. Mukhang hindi ko narinig hindi ko narinig sa Biblia na si Kristo ay nagtuturo sa kanyang mga alagad na kapag kainano ko, patayin nyo rin kapag may umano sa akin, barilin nyo, itakin nyo, purutan nyo ng ulo. Pero ito matindi. Sa sobrang ma-influensya na Iglesia ni Kristo, maliban na tatakutin ka pa sa batas, magtago ka na kasi ganito, ganyan. Mag-ipon ka na ng pera, ganito. Yan, magaling kayong manakot. Diyan kayong magaling mga Iglesia ni Manalo. Dahil ma-influensya kayo? Yes! Paano kayo hindi magiging ma-influensya? Yung reliyon nyo, pinagkakapirahan ninyo, gamit yung mga politikong nangangailangan sa inyo. Alam nyo, ang yabang talaga nitong Iglesia ni Manalo Sabi nila, hindi daw sila namimera. Hindi daw sila nagkakapera tuwing eleksyon. Pero, eto ang sikreto. Alam nyo ba? Na kapag mayroong problema, yung mga membro ng Iglesia ni Cristo, lumalapit yan doon sa mga politiko na kung saan tinulungan nila. Ang hinihinging pabor? Tulungan yung si ganito, si ganyan. Siyempre, ito namang politiko nito na tinulungan ng reliyon na ito. Siyempre, kikilos, gagamitin yung kanyang impluensya. Kakausapin si attorney, kakausapin si judge, kakausapin si regional director, kakausapin si provincial director. Ayun, nagagamit ng Iglesia ni Manalo yung utang na loob sa kanila ng mga politikong sinuportahan nila kahit demonyo pa ito. At hindi lang yan. Ito pa ang natuklasan ko. Ewan ko kung alam ninyo to
Biro mo, kapag nanalo yung politiko pala na sinusuportahan ng Iglesia ni Manalo, humingi sila ng pabor. Humingi sila ng pabor sa mga politiko na tinulungan nila. Pwede ba na ipasok mo to sa opisina ninyo, si ganito, si ganyan? Pwede ba? Ito ang gusto namin na maging ganito. O, ang gusto namin na maging police director dito sa city, ito. Natural. Yun ang susundin ng isang politiko para lamang suportahan siya ng Iglesia ni Manalo. Ang galing, di ba? Hindi daw sila humihingi ng pera, pero ang daming hinihinging pabor. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko, mga kababayan. Ang galing, di ba? Matindi yung technique. Matindi yung pamamaraan ng Iglesia ni Manalo. Ano, galit kayo lalo sa akin? Nagbinuking ko sa inyo yung katotohanan? Okay, mabanta pa kayo. Alam na, kapag may nangyari sa akin, sino pa ba? Di ba? E di yung mga kriminal na alagad ng Iglesia ni Manalo ang tumira sa akin. O hindi naman, mismong pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang tumira sa akin. Kasi sadyang mga kriminal kayo. Sadyang mga gagot, mga siraulo, mga diablo kayo. Kapag nabubuking kayo, nananakot kayo. Diyan kayo magaling, pati mga membro. Ha? Yung mongoloid ninyo, na leader na si Eduardo na walang awa sa kanyang ama, sa kanyang ina at kapatid, grabe, sinasanto nyo. Pero hindi nyo alam, yung pera ninyo, pinagsasawaan ni Eduardo. Kaya nga, alam ko, tuwan-tuwa itong hayop na to simula nung namatay yung kalaban niya. Sino ba yun? Yung inaakusahan nilang bakla, yung nakulong. Ay, hindi pala nakulong yun, tumakas pala yun. Si Brother Eli, yun ba yun? Kung di ako nagkakamali, ewan ko, yun ba yun? Takot na doon, ayaw lumabas. Minaparod ako isang video, hinahamon to ng debate. Putang ina, hindi makalabas. Kasi bobo, tanga, gago. Umaasa lang sa kanya mga ministro. Dahil anak nga siya ng leader, o apo, ayun. Ginamit yung kanyang pagiging apo, o anak ba, nung leader talaga na si Felix Manalo. Pero walang alam yan, bobo yan. Hindi nga marunong mangaral lang maayos yan eh. Yung pinapangaral niya, nakasulat, na kung saan ang gumawa iba. Hindi galing sa banal na espiritu yung kanyang itinuturo. Kasi nga demonyo eh. Kaya scripted lahat. Pero kung ano pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang punto po natin pinag-uusapan ngayon, kung saan binutata, pinahiya ng Iglesia Katolika, itong Iglesia ni Manalo. Tinuruan nila ng leksyon. Para malaman ng Iglesia ni Manalo na sila ay 1% lamang sa dami ng Iglesia Katolika. Hindi pa ito. Unang pagkilos pa lamang ito ng Iglesia Katolika. Kapag umabuso pa kayo at gumalaw pa kayo ng hindi kaya-aya, pag pinatulan na talaga kayo ng Iglesia Katolika, tulad ng sinabi ko, mabubura kayo sa mapa ng Pilipinas. Unang move pa lang yan ng Iglesia Katolika. 10 pari pa lang yung kumikilos. Kaya ikaw, Eduardo, ikaw mongoloid ka. Ayusin mo yung iglesia ng kulto. Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ako'y natutuwa. Sapagkat hindi hinayaan ng ating mga kapatid sa Iglesia Katolika na mamayagpag yung kasamaan, katarantaduhan, kagaguhan, kademonyohan ng Iglesia ni Manalo. Kaya lagi po tayong aantabay.